puntahan ho natin si Kibuloy, baka naiinip na ho. Ano? Mukhang paspasan na din, pinapaspasan na din po eh. Kongreso, mga kababayan ha, ang Kongreso, eto sinasabi nila, umuugong sa Kongreso na talagang itatapon na si Buloyski, ipadala na agad-agad doon sa Estados Unidos, si Buloyski. At take note mga kababayan, sabi ng mga DDS is, nako, yaang pagpapadala sa Estados Unidos kay Buloyski, panakip lang yan. Panakip lang daw ho, mga boss chief amo sir, doon sa flood control sa mga ghost project dahil nabubuko na daw po ang administrasyon. Nantokwa, nasisilan naman si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos nga ho, ang nandoon talagang mismong pinupuntahan yung mga flood control. Di ba? Panakip lang daw ho ito. Ano yun? Inutusan ng Estados Unidos? Inutusan ng FBI? Oy, ilabas nyo na nga yung inyong hiling na mapadala dyan si Kibuloy. Ganun ba yun? Samantalang etong tao na to, si Kibuloy, halos ilang taon na ho na wanted sa FBI at may nakapatong sa ulo nito na 2 milyon ho. Di ba? Ngayon, sabi ng Kongreso, Apollo Kibuloy, isulong o isuko sa Amerika. Kung ako tatanungin nyo mga bossing, no, hindi naman po ako eksperto dito. No, pero kung ako ang tatanungin nyo, mas sasabihin ko na dapat dalhin na si Kibuloy doon sa Amerika. No? Kasi simulat sa pool naman po, wanted na po yan sa Amerika eh. May nakapatong na 2 milyon nga sa ulo niyan eh. Sa Pilipinas mga kababayan, naalala nyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung mga kaso niyan, wala na, di ba? Almost basura na ho. Hindi na tinatalakay. Kaya nga pakalat-kalat sa Pilipinas si Kibuloy pero hindi makapunta sa Amerika. No? So mas nauna pong may mga kaso sa Amerika si Kibuloy. Dahil yung sa atin po, parang nabasura, parang nabaliwala na ho Ngayon, ang sabi ni Senadora Risa Ontiveros, padala nyo muna yan doon. No? Kumbaga, pansamantalang isuko. Ayun, ayan Kibuloy, dapat medyo masaya ka na sa naririnig mong ganyan. Pansamantala ka munang isusuko. Ang problema, kung kukuhanin ka pa, kung ibabalik ka pa. Di ba? Kasi, hindi ko lang sure kung bitay ang magiging dito kay Kibuloy kapag nadala na sa Amerika to at nahatulan na guilty. Ano po? Kaya natatakot si Kibuloy na madala sa Amerika. Social nga sabi ni Angeli Star, social ang mag-best friend na Kibuloy at Digong sa ibang bansa pa magpapasko. Di ba? Mayroon na naman po tayong isang kababayan na mangingibang bansa. At eto Buloyski, no? Ang hirap kumuha ng US visa ngayon para makapunta sa Estados Unidos. Meron pa nga silang sinasabi na kung magkano ba, ilang ilang ba yun? $15,000 na bond kung hindi ako nagkakamali. Ang hirap kumuha. Ikaw, instant, mapapadala ka doon. Sila pa ang nagre-request sa'yo para mapunta sa Estados Unidos. Di ba? At malalaki ang hotdog doon malalaki ho ang mga hotdog doon. Hindi ho kagaya sa Pilipinas na pinagtsatsagaan ni Kibuloy. Kaperanggot lang po tender juicy yung aking ibig sabihin. Ano po, doon talagang jumbo hotdog doon, Buloyski. Di ba? Social, pang international jail sila Kibuloy at si Digong. Nung panahon ng eleksyon, parehas kumakandidato. No? Meron silang truck. Meron silang truck, mga kababayan, nung kumakandidato sila. Parehas, yung karton, parehas karton, yung nakasakay doon sa truck at umiikot. Sabi ko, aba, ayos to kumakandidato yung Dos Oblos Ngayon,
Ang nakikita ko ho ditong kawawa, mga kababayan, sa sitwasyon na ito, kung sakali man na maihatid na si Kibuloy sa Estados Unidos, ang kawawa dito si Roque, no? Kasi yung dalawang magkaibigan, ayun, parehas ng ibang bansa, nakakulong. Nakakulong si Duterte sa Netherlands, makukulong naman tong si Buloyski sa Estados Unidos. Eh si Roque, pagka nahuli yan, mga kababayan, halo yan um, doon sa mga preso eh. Eh take note, tingin ko naman, hindi naman talaga kawawang-kawawa si Roque. Kasi nga, meron ho doon, mga kababayan, na mga preso na naka-topless na ho. Hindi na magre-request si Roque. Tignan natin kung mapapatopless natin si Ronilla. O, hindi na magagaganon si Roque. Matik ng mga naka-topless ho yun. Di ba? O, si Roque makwento pa naman, madada pa naman ho yan. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka tumagilid ho yan habang nakahiga mababarurot siya, makukwentuhan siya nung presong kaharap ng presong kaharap niya eh. Pag humarap naman sa kanan si Roque, mababarurot na naman siya ng kwentuhan po, no? Nung presong kaharap niya din. Biruin mo, etong mga ipinagtatanggol niya, nasa malalamig na lugar, may kama na solo. Di ba? Si dating Pangulong Duterte, mas tingin ko nga, mas okay sa kanya yung nandoon eh. Kung nasa Pilipinas yan, naku, stress na stress pa din ho yan at pagod pa din ho yan, matanda na yan. Kasi kakalad ka rin ho ng mga DDS kung saan-saan pa din po pagraradihin yan. Eh hindi kagaya nung nandun po sa loob ng kanyang selda. Kain, tulog, gala. Ay hindi, hindi pala katuga, kain tulog lang. Kasi po yung gala, wala ho mga kababayan, nandun lang sa loob ng ICC eh. Kain tulog lang. Eh di ba yung mga matatanda ganun ho? Yung mga matatanda, yun lang naman po ang gusto. Kain, tulog, pahinga, ganchilyo. Padala nyo na lang ng ganchilyo. Si dating Pangulong Duterte o si Buloyski. Pansamantala, ganun din ho. Di ba? Ganun din ho ang kakaharapin niya sa Estados Unidos, mga boss chief mo, sir. Ha? Yan sinasabi ko sa inyo eh. Pero si Roque, nako, pagdating sa Pilipinas niyan, tingin ko mas magiging masaya yan, mga bossing. Baka ano pa to, baka isang bulto pa ng mga kongresista sabihin, o sige, padala nyo na sa Estados Unidos yan at ayaw nating lumabag doon sa pinag-usapan o doon sa napagkasunduan ng Amerika at Pilipinas na extradition treaty kapag kami mga ganyang tao na yan ang kinahaharap. Di ba? Mabel Kinjo, shout out sa iyo. Sis Gigi, dapat addict lang sa Cheesemax. Di ba? Si Roque, Pilipinas ang bagsak kasama yung mga preso. Si Buloyski, ang bagsak nito, Estados Unidos. Naniniwala ako hindi lalagpas ang buwan ng Setyembre, Oktubre. Ibabiyahe na din po yan, mga kababayan. Anyway, dahil nga po ang hirap ng internet natin dito at kahit papaano medyo malinaw, no? Magpapaalam na muna ako. Mamayang umaga po, dyan sa Pilipinas, alas 10 ng umaga, Pilipinas time, mga boss chief mo, sir. Subaybayan niyo po ang ating live stream muli. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating